Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse number 13. Kung basahan din 2 Timothy 4:13. Okay, the Bible says, "The cloak that I left in Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments." So, diha ta mag-concentrate kanang passage, kanang statement diha. And the books, but especially the parchments. So, walay clarification ug unsa ni nga mga books ang gi-mention diri ni Apostle Paul, but most Bible commentator thought that these books are the Old Testament canons, mga Old Testament books na nasa ilahang mind. And next phrase is the parchments. One of the mga writings gyapon siya, especially, it is his own writings. So, basically, or ato makita din ha, many thought that these parchments are his own original epistles. So we know nga na ay mga epistles si Apostle Paul. That's what is gani sa ato ang mga sa Bible, or sa mga kita ato sa mga application or mga mobile application, gina specify gidiha ang gitawag og Pauline epistles. So na siya yung mga sulat. So ang atong sigutan magudin ng kabuntagon karon, 7 churches Paul were written to. Ito ka simbahan or mga lugar sa nga iyahang ginasulatan, nga dunay mga simbahan nga iyahang ginasulatan. And these are local churches in his days. And although naasa mga epistles sa uban nga personal niya nga letter. For example, letter niya kang Timothy, and then letter niya kang Titus, and then letter niya kang Philemon. So muna yung ihang mga gitawag og personal nga letter sa usa ka tao. So there are, kung atong tan-awon ang iyang epistle sa kuan pa lang daan nanay 7, but there's a church, Corinth is 2 epistle, Thessalonians dunay 2. So all in all 9 na si tanan. Timothy ay 2, so 11. So doon siya 13 ka epistle. Muna kung ang mga tao dili mo tuo sa Pauline epistles, so pila ka percent ang ilang mamis sa words of God. Okay, daghang mga tao nga dili nila gina-include ang epistle ni Paul. It is because there are truths nga ito makita din ha nga mo yung contradiction sa mga teaching ni Christ, but the problem is not the contradictory statement nga ito makita or mabasa sa Bible. The problem is that they fail to rightly divide the scriptures. Now,
these epistles kining gitawag nato makita naton kung ano yung kabuntagon karon. These epistles are purely written to the church as doctrine, no? Muna ang doktrina sa simbahan. Now, if we reject these epistles, what we have is Jewish doctrine. Kung ato na yung i-reject kining sulat ni Apostol Pablo, ang mahabilin sa atuaw niya ang mga Jewish doctrine. Mabitaw sa Bible, patindaghan na diri sa Biblia, at makita nga si Pablo gikontrahan sa mga Jewish people, especially sa mga Pharisees, katong mga teachers of the law. It is because he is, para sa ilaha, Paul is teaching sa mga pagtulunan nga contrary sa ilahang namatan. Muna nga, di nila masabtan. Muna, kung imo ning tanggalon ang sulat ni Apostol Pablo, especially, kiniatong pagkatunan karon, mawagtangan og pagtulunan ang body of Christ, no? Mawagtangan og pagtulunan ang church. Ang habilin sa atuaw niya ang mga pagtulunan nga mga nga intended para sa mga Hudiyo. Munay problema kung ang tao mag-fail siya sa pag-rightly divide sa scriptures. Because ato makita diha, even si Jesus Christ, iyang recognize nga, was not coming here on earth for the Gentile people, kundi ang iyang pag-anhi sa kalibutan is for the lost sheep of the house of Israel. Muna iyang purpose yung ano siya diri sa iyang earthly ministry. So, there are parchments. So, there were parchments, atong makita din ha, as what the Apostle Paul is telling us, nga iyahaning gituwag mga personal niyang epistle, personal niyang mga writings. So I believe nga kini mao ni nga mga gituwag og sulat niya. Now, unsa iyang mga sulat kining kabuntagon karon? Kining 7 churches, asa nato ni makitaan? First is the church in Rome. Ato makita diha. Number 1, the church in Rome. So unsay iyahang intention nga iyang gisulat kini? So unsay nakita niyang problema? Unsa may nakita niyang unsa may tema sa iyahang gituwag og pagsulat dinhi? So ato makita dinhi ang iyang pinaka-tema din is the book of Romans is the universal the universal need for salvation. So muna pinaka timang ato makita dinhi ug nganong gisulat niya ang book of Romans. So the first church yang gisulatan is the church in Rome. Actually dili na siya chronological set up or gitawag og order. It is not based on chronological order tungod kay napay mga dili ang book of Romans dili siya first epistle ni Apostle Paul kung atong tagaagpagtagay. So naay mga kung nga tag chronological order dili nga ani, but ato na siyang himo o ato siyang sulat og ingunaning number 1, number 2 based on biblical order, but in chronological order dili siya ingon ana. So it is a biblical order according to the Bible order. So the church in Rome, ato makita din ha, the universal need for salvation. So there's a problem between Jewish and Gentile people. So kung imong makita diya sa book of Romans, para ba ang mga Hudiyo ang ilang panglantaw nga mas tarong sila ikumpara sa mga Hudiyo.
So mayon sila we're better than they, because we have the oracles of God. So the law was given to them. Oh, munang makayon sila nga kami ang mga tarong nga mga tao ikumparar aning mga tawhanan ni. Pero gipakita ni Apostol Pablo at makita din ha, because there the relationship between Jew and Gentile at the time, so dili gid siya maayo. So gipakita ni Apostol Pablo din he, regardless unsa ka nga race, regardless unsa ka nga kaliwatan res kalibutan, still the world, the people, whether Jew or Gentile, need for salvation. Nagkinahanglan ang tao sa kaluwasan. So it is a universal need. Ma-Hudyo ka man, ma-Hintil ka man, nagkinahanglan ka og kaluwasan. That is why the gospel, ingon sa Biblia, the gospel nga gi-preach, yung makita din ha, this gospel is not for the Jews only, but this or the gospel is for everyone. Whether you are a Jew or you are a Gentile, you need the gospel. At makita diha, ingon si Paul, in verse number 16, Romans 1:16, makita niyo din ha, sa iyang sulat, nga kana yun ang pulong sila, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, people, whether Jew or Gentile, need salvation. Kinahanglan sila kaluwasan. So, muna problema sa iyang panahon, munang gisulat ni Apostol Pablo nga, dili ni siya ingon kay tungod kay Hudyo ka, lamang ka sa Gentile. Di po ni ingon nga Gentile ka, nakalamang ka sa Hudyo. Parihas ang tanang tao, ang kinatibuk-an nga tao sa kalibutan, nagkinahanglan og kaluwasan. So manay pinaka gikinahanglan nga masabtan sa mga tao. That is why si Apostol Pablo nagsulti siya diha nga all men are sinners, iyon sa Biblia. Mabasa nato na sa gitwag og Romans 3 verse number 23. For all have sinned, ingon ang pulong sa Ginoo, and come short of the glory of God. Walay Hudyo, bisan pag ngayon ka nga ang Hudyo na ibalaod, ingon sa Biblia, still makasala ang tanang tao. O mayroon ka nga ang Hintil, way balaod, wa siya masupak, ingon sa Biblia, ang tanan makasala, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So therefore, the universal need, kinahanglanon masabtan sa mga tao, or nga ang kalibutan, ang tanang tao sa kalibutan, nagkinahanglan siya sa gituwag og kaluwasan. So mo na pinaka gituwag og main theme sa gituwag og book of Romans. And that salvation na gitawag ni Apostol Pablo, that salvation is by faith in His blood, yung sa Biblia. In the book of Romans, chapter 3, verse number, verse number 25, yung napulong sa Biblia, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. In verse number 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So that salvation nga yung gisulti, wala na siya gipabase sa gitawag og balaod, wala na siya gipabase sa unsa imong mahimo o sa imong binuhatan, sumala sa balaod, siya not according to the deeds of the law. Gisulti diha, ang justification nato dili pinabase sa mga buhat sa mga balaod. In fact, yun siya sa verse number 25, through faith in His blood. Muna ang atong salvation. Muna ang sulti ni Apostol Pablo sa book of Romans. Ang tao, ang tanang tao, nagkinahanglan og kaluwasan. O kana nga kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa dugo nga giula ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nga katudi ang dugo nga yang giula, mao katoy gitawag og kabayaran. Kabayaran sa tanan nga silot sa sala sa tao. The blood that He shed on the cross, mo to siya'y bayad
sa sala sa kalibutan. So we have to have faith in His blood. Klaro kay sa Biblia. Ha? Klaro kay sa Biblia nga yung sa Bible diha. Faith. Faith in His blood. So faith in His blood. Yung sa Bible, dili na karon blood, animal's blood, kundi His own blood yung sa Bible. So we have to have faith in His blood nga yang gished dito sa cross sa Calvary. That is salvation for the period or the dispensation of grace and the dispensation of grace during sa gitong church age. So ato makita din ha, that theme, muna sulat ni Apostol Pablo, the universal need for salvation o kanang kaluwasan is true faith in His blood. No other object, wala na laing object sa maong kaluwasan. Na mga unsa pa ng mga borloloy nga gitudlo sa daghan kayong mga denomination, that is not salvation. Salvation is faith in His blood. Dili justification by the deeds of the law. Justification by faith. Salita magdugay sa number 2 dito makita the church in Rome, and then number 2 ato makita din that was his letter, no? That was his letter to the Romans. Number 2, the church in Corinth. So number 2 is the church in Corinth. Sa may ihang sulat. Sa may ihang tema sa ihang sulat. O sa problema nga yung nakita diha sa gituwag o nganong yung sulatan ang maong simbahan. So ito makita din is the understanding of Christian faith and practice. So the understanding of Christian faith and practice. So it is because this church, at makita the church at Corinth, no, the church in Corinth, this is the most problematic church we ever seen in this in the Bible. Ngunit pinakadakong problema sa gitawag og simbahan, ha? That is why they have problem regarding sa gitawag og division, division and factions. Doon na sila gitawag og problema sa gitawag immorality and spiritual growth. So daghan sila problema, ang mga tao diha nagpabilin nga babes in Christ and carnal stage sa ilang Christian life. So the problem of this church is they don't understand what Christian faith and practice are all about. Ito makita din kining mga tawhanan kung nasabtan pa nila unsa ang itong Christian faith and practice, so di sila dapat nga ma-divided. Di sila dapat magkabahin-bahin. Doon ay faction mo yun. Ang nga, kami yamin ni Pedro, kami yamin ni Sipas, kami yamin ni Apolos, kami yamin ni Pablo. So that's why kining matuhanan ni doon ay problema sa ilang Christian faith o sa ilang practice. They don't understand unsa ang Christian faith o ang practice o sa kakristohanon. Christianity should not be divided. Kanang na nag-encourage sa Bible nga we should be united dapat kita nga Kristohanon. Sa ato naman kita sa lain nga book makita nato usab. Now, manay problema pag di mo masabtan, di kasabot ang usa ka Kristohanon o ang simbahan, may tungod siyang Kristohanong pagtuo o unsaon pagpractice ang itong pagka-Kristohanon. Manay problema kagubot, daghang kay simbahan nga
Actually, ang kagubot sa simbahan, duha lang na padul nga niya na, either unsafe ang mga tao, or ang mga tao diha, babes, no? Babes, and, or maybe unsafe. So, mo po na problema sa kadaghan kayong mga simbahanan. Nga naman, okulto siguro, ang magka-problema yung yapong kulto, nagka-yapong problema ang kulto, di lang masabtan nga nagka-problema sila kay pwede naman sa ilahan ng way simba-simba, pwede naman di mutungag simbahan, may problema na sa ilaha. But to claim as a Christian, di na pwede nga ang sa Kristohanon di matug simbahan. So kinahanglan gyud simbahan. So therefore, dahil mo say magkagubot, di magkasinabot, daghan kay problema sa mga simbahan. In fact, daghan kay una ilang mga simbahan nga nagproblema lang sa ang ikaproblemahan kuan lang kanang color sa pintura, dagway sa kortina mo na ikaproblemahan, nagkagubot na. So dunay mga ingon-ana nga klase sa sitwasyon sa mga simbahanan. Kanang ingon-ana na tungod kay wa makasabot unsa ang gitawag Christian faith and unsa ang gitawag og practice sa Kristohanon. So lack of understanding kung ato nang makita. Nga naman, nganong lack of understanding, ingon siya, unsay sulti din ni Paul, tanaw sa gitawag og 1 Corinthians, makita nato din nga ang status nining usa ka simbahan nga ingon ani, mao nay pait kaayo sa usa ka alagad sa Ginoo nga mag-atiman niining klase sa mga tao. Now, 1 Corinthians chapter 3, and then verse number 1, ingon diya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Yan siya. Siya, I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither ye now are ye able. Why? Verse number 3, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So, problema aning mga tuhanan ni, nga naman, di matudluan sa mga pagkaon nga gahi. Dili pwede nimong mapagkaon sa pagkaon nga meat, ingon si Apostol Pablo. Ang ako lang di mapagkaon sa inyo, kanunay lang gitawon, milk, gatas. Kasi magpabili ng taanay, salvation, sanctification. Muna na permi atong balik-balik sa pagtudlo. Muna ingon sa Biblia, dapat mo dawat na pod mo sa mga pagtulunan nga ng mga gahi. Kung masakitan mo. So di mo dapat angayon mapandol kung na ay mga sakit ng mga mensahe o sakit ng mga pagtulunan. Nga naman, that is considered as milk. Walang di matagaan o meat nga pagkaon. Di bata man, but pasabot, kulang sa pagpanabot, kulang sa understanding. Kay kulang sa understanding, ang resulta riyan na envy. Resulta ni Apostol Paul niya. Strife, divisions. So muna yung mga cause. Makita nato ito sa other part, immorality. Sa second epistle niya in the book of gitawag og 2 Corinthians, makita nimo daghang kay immorality makita. Chapter 5 talks about immorality. Chapter 6 talks about separation. Dapat na doon ay separation. Daghang gi problema ni simbahanan ni. Why? Lack of understanding. The understanding of Christian faith and practice mo na wala sa ilaha. Dapat makasabot kita. There should be understanding what Christian faith is all about. What Christian practice is all about. So, muna importante kayo nga masabtan sa Kristohanon. Kaya kung ang Kristohanon di kasabot na, masama ang iyang kahintang dili sa mga Corinthian believers. Although they are believers, ito nakita diha mga magtutuo sila. They are their believers. But the problem is that they are not growing as they should be. May problema. Instead unta nga mo
tubo spiritually, nagpabilin nga bata. And sadly, naging carnal. So, that is the main purpose nga nang si Pablo nagsulat, meaning mga Kristohanon nga believer sa gitwag of Corinth, so that they will understand what Christian faith and practice are all about. Number 3, ito makita din. Not only the church in Rome, the church in Corinth. Number 3 is the church in Galatia. Okay, the church in, or it should be the churches. Kung nato makita diya, churches. Pwede po nato makita churches. In Galatia. Daghan ang mga churches diya sa Galatia. Kung makita sa verse number chapter 1, nakita din mo mabasa, the churches in Galatia. But let's talk about the church in Galatia as atong pagkatunan ni kabutagon. Now, unsa may isulat ni Apostol Pablo mahitungod din ng mga church or churches sa ito Galatia. Or this epistle was written to the Galatians, at kita din ha. Unsa may ang sulat? May tungod sa kitawag og the unaware perversion of the gospel. So that is the problem of the churches in Galatia. There is unaware perversion of the gospel. Actually, this denomination nowadays, they are unaware na ilahan ang gi-pervert ang gospel of Christ. Yan anak man. It is because of their unbelieving heart. Anong nag-practice sila ni anak, nga doon ay perversion sa ito gospel na ilang giwali, tungod na sa ito unbelieving heart. Kay mo na target sa yawa, nga butahan niya ang tao nga dili makasabot sa gitawag og pure gospel, the blood-stained gospel, the blood of Christ. Di makasabot niya na because of their unbelief. Pag makita sa yawa nga doon na siya dili matinuon nga kasing-kasing, muna'y sudlan sa kaaway sa yawa nga iyang butahan na di makasabot ang tao sa unsay tinud-anay nga gospel nga gihimo ni Kristo para sa tao. Muna'y problema. So these people, they are unaware nga ilahan ang gi-pervert ang gospel of Christ. So we have ato nung nasugatan many times about perversion of the gospel. Verse number 6 in chapter 1. Kung imo tanan diri sa verse number 2, muna siya churches of Galatia. So daghan sa mga churches din in Galatia or of Galatia na siya. And all the brethren which are with me, and to the churches of Galatia. So daghan churches din mga local churches sa Galatia place nga gitawag Galatia. Daghan diha og mga kasimbahanan. Ayon sila in verse number 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, that him be accursed. So ato makita dito. Now, ang nahitabo in chapter 3 gisuwat ni Apostol Pablo, siya, O foolish Galatians,
who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. So, ingon si Apostol Pablo, kisa may nagwakwak ninyo, nga nung di ka mo musunod, mutuman sa gitawag o pulong sa kamatuoran or sa kamatuoran. Nga naman, daghang mga tao nga iyahang giwalihan namalit nga naon dito sa balaod. So the gospel of Christ has been perverted by this legalistic people, especially kini mga Jewish converts nga mayon nga di kinahanglan gyapon ta magsunod sa balaod ni Moses. So naging ang ilahang gospel naging perverted because nahimong gospel plus works of the law. Isa di man na pwede. Kinahanglan isipalit na siya. Iyon siya verse number 2. Na this only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. So di pwedeng isagbolin mo ning pagtuo og ang balaod, di na siya pwede. So kini mo tuhana maguna-una nga nagpervert dire sila sa gospel of Christ. Mo na problema nga ang tao kahibalo na pervert dire niya ang gospel of Christ. Once ang pure gospel ni Jesus Christ, sagulan na ginimo bisag katiting lang nga buhat. Gamay lang nga buhat imong isagol din ha. That is why kanang naghatag og definition sa repentance nga turning away from sin. That is a false gospel. Nga naman, gamay nga katiting imong isagol sa gituwag turning away from sin, imong isagol sa gospel. Kinahanglan daw kuno kang mo turn away. Kinahanglan kuno kang mo talikod, kinahanglan kang muhunong sa imong pagpakasala. That is another, or that is adding to the gospel of Christ. Ang Bible, magingon kita repentance is a change of mind, has nothing to do with works nga imong talikdan ang kasalanan para ka makakapdag sa kaluwasan. That is a lie from the pits of hell. So beware of those perverted gospel preachers. Daghan sila mga preacher nga nag-pervert sa gospel of Christ. So they are not aware nga ilan nang gi-pervert ang gospel of Christ. That is why we should be careful na in klase sa mga tao. Number 4 at tumigita din. Ika-4 is the church in Ephesus. Okay, the church in Ephesus. Now, sa sulat ni Apostol Pablo, may tungod ani nga mga katawhan. Mga Ephesian believers at tumangita din eh. So, the main theme ng iyang sulat is the unity of the believers. So, muna iyang pinakatima. Sa book of Romans is the universal need and the understanding of Christian faith, and then the unaware perversion of the gospel now is the unity of the believers. Kanunin niya nang ginabalik-balik din sa orihang hatag nga pagtulunan sa gitawag og Ephesian sa mga Ephesian believers. Now, as part of the body of Christ, as member of the one body of Christ, the church, the spiritual body of Christ, not the local church, as part of the spiritual body. So, kinahanglan kita nga maging isa.
Ingon niya diri sa verse number, or chapter 4, verse number 1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. So, we should be united as member of that one body of Christ, the church. Kinahanglan united ta. Actually, makuha lang nato ang gituwag pagkahiusa. If we have the same mind, the same ang insya din with lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So, muna siya yung mga gitawag o pamaagi nga pwede tang magkahiusa. So, daghan dapat dia paghiusahan ang makristohanon. Magkahiusa ta sa spiritual blessing kasi nga gibless kita sa Ginoo atong ito nang pagkahiusahan. Kini especially when we talk about warfare, we should be one. We should be one sa pakig-away nato sa ato ang mga gitawag o mga kaaway nga dili makita. We are not fighting against flesh and blood. Ingon si Apostle Paul, we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, powers, against the rulers of darkness in this world. So we should fight as one. Dapat united ta, man natay kaaway. Kaysa ang Kristohanan pa mag-inaway sa isa't isa. Dapat ang Kristohanan magkayusa to combat those evil forces nga paisalaag sa daghan kayong mga tao. Muna nga, pag ang Kristohanon divided, lisod kayo ibuntugon ang gitawag kaaway. Guna sa atos Pilipinas, kung di ta magkahiusa as people of the Philippines against mga intruders nato, kay daghan kayong mga banta karon sa atuang seguridad, sa atuang palibot, especially kini atuang gitawag West Philippine Sea, banta na siya. But sadly, as kita nga mga citizens sa atuang nasod, we are not united. Naay po yung mga tao, di man sila daghan, pero naay mga tao nga murabag dapigan patong kalaban kaysa atua mismo nga gitawag og kita nga mismong lumulupyo sa atuang nasod. But nakabasa ko daghang mga komento ang mga tao nga they are willing to fight. Ingon sila, Pilipino ta, di matatalawan. Bisan pag mamatay ta sa atuang yuta nga sa atong nasod, what di nato isapayan as long as we defend our nation. Kuya, puti mga tawhana. Naman, that is our responsibility as citizen of this country. Kita po, ingon nga mga Kristohanon, dapat mo punay ato ang gitawag og atong commitment. Kung ang mga Kristohanon sa unang panahon, they are willing to die for the cause of Christ, or for the cause of saving souls, they're willing to die. Ingon ana man gyapon ang ato ang kinabuhi karon. Di kay isi-isi atong pagkakristohanon. Okay ra dili, okay ra pog maayo makalakad, mayro pog dili man sa ingon ana sa unang panahon, dili ingon ana ang makristohanon, dili ingon ana ilang mindset, dili ingon ana ang nasa ilang kasing-kasing. They're willing to die for the cause of Christ. Pero sa ato lang panahon karon naging so maybe not maybe it is no mo gini ang pinaka truth sa Bible nga once maabot kita sa katapusan kanang gisulti sa Book of Revelation usa sa mga simbahan sulat pod ni Apostle John, kanang ito Laodicean church, naging lukewarm ang Kristohanon niya. Ang Kristohanon naging materialistic. Ang kanunang gilantaw is wealth. Mo na ginatanaw sa mga simbahan sa umaabot.
Nawala na tong unang nga klase sa kinaiya sa nga nakita na to. Especially sa time kining Ephesus mo may number 1 itong dimension sa Book of Revelation. Di basta-basta. So, unity of the believers. Muna gisulti ni Apostol Pablo. We should be united in all our endeavors and especially in our fighting against demonic entities, against evil forces. We should be united. And number 5, atong gitanhi. Number 5 is the church in Philippi. The church in Philippi. So that is his epistle to the Philippians, to the Philippian believers. So unsa iyang pinaka-theme nga ito makita din ha is the ultimate contentment. In Christ. So the ultimate contentment in Christ. Diha ka lang makakaplag og absolute ultimate nga contentment kung naa ka na kang Kristo. So kung diha kang Kristo makakaplag diya na. Ang tao nga walay Kristos kinabuhi maglisod o angkon o di gid makaangkon niya nang gitawag ultimate nga contentment, anang absolute nga klase sa pagkakontento. Diha lang kang Kristo. Tama si Apostol Pablo sa iyang gitawag kinabuhi. We know who Apostle Paul is. Unsa iyang kagikan, unsa iyang degree, unsa iyang pagkatao. Di siya basta-basta kung ato siyang ikakumpara karon. Mura siya usa sa mga magistrate or kitang gitawag bag mga parang isa siya ni mga nasa judicial nga gitawag o part sa tuang government. Di man siya matawag nga justice sa mga justice. So definitely he is a lawyer anang time sa iyang panahon. So di siya basta-basta when it comes sa iyang profession, di siya basta-basta og influensya sa iyang panahon. Pero unsa iyang gisulti din sa diya nakakaplag siya kang Kristo. Unsa iyang gisulti? Gani in chapter 2 makita nimo din nga all of those accomplishment nga iyang nakabot sa dihang diha pa siya sa gitawag og kalibutan, no? Kung imong i-cite, actually iyang gi-cite kinsa siya. Matanaw siya sa verse chapter 3 kinsa si Apostol Pablo. Iyon siya din verse number 3, for we are the circumcision. So, he is referring to his fleshly origin. But pasabot, he is a Jewish person in Sharia. Nga naman, yung circumcision, that talks about the Jewish people. So, we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. And said, though I might also have confidence in the flesh. Isa kung confidence lang sa flesh, I have that. Why? Yun siya. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Siya kung doon na may mga tao nga magpasiatab sa ilang kaugalingom diya sa unod nun nga bahin silang kinabuhi, yun siya,
mas labaw ko. Why? Yun sa verse number 5. Circumcised the 8th day. So that is a Jewish covenant. Covenant na siya sa mga Jewish people. Nag-circumcise sila 8th day. Siya of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Verse number 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law. Siya, nakabot ko na, touching the righteousness in the law, which is in the law. Blameless, siya, blameless ko. Kung mag-iskutag, balaod ang iskutan. Yan siya. Verse number 7, but what things were gained to me? Those I counted loss for Christ. Verse number 8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Those worldly accolades, those were dungs. Sa tanan akong nakapot sa kalibutan, yan siya. Puro to iti. No? Puro to itis. Kuan. Ang itiha, yung gawin siya. Basta itira na. Puro na iti. Hugaw, baho. Wato'y hinungdan. So, in other words, although nagsuffer siya sa pagsunod kang Kristo, grabe yung giantusan, kawaladon, why mga reward nga madawat, nga sama kanya ito nga, siguro, na yung mga awarding time, siguro sa ilang panahon, siguro po, pero siya, anak ko madawat niya na. Pero, I follow Christ, yan siya. Akong gisunod si Kristo. O, tanawa niya in chapter 4, ang sa iyang isolde. In verse number 10, yun siya diya, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere, in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Siya, ang sa sitwasyon akong kinabuhi, kaya na akong makontento. Grabe niya kinabuhi. Di naman na makita sa mga worldly people. Di naman na makita. Kaya na makontento, bisag unsa nga butang, di naman na makita. Even sa mga Kristohanon nga, nag-claim ng Kristohanon, di naman na makita. Ibig sa itong panahon, di naman makita. Ang tao gustong, we want more, we want more, we want more, we want more. Pero dali, sa Apostol Pablo, the ultimate contentment in Christ, mga iyang gustong ipasabot. Diya ka kang Kristo, kontento ka. In whatsoever state you are, dapat kontento ka. Yung si Apostol Pablo. Now, nga, basahon mo ang Book of Philippians is very, very inspiring and encouraging. Nga, di ni basta-basta nga tao, pero bibiyaan niya ang iyang worldly accolades just to suffer for the sake of Christ. Kaya tinutanay nga kung pagkakontento, diya lang man mo makaplagan kang Kristo. Diya number 6 at makita dali. Ikaunom niya nga simbahan nga gisulatan is the church. The church in the church in Colossae, or his letter to the Colossians. Now, what about sa iyang gisulat din sa gituwag Colossians? The urgent response. Iyang tema is the urgent response. Against
false teaching. Yeah. So the urgent response against false teaching. Now, ingon diri naghatag siya og pahimangno si Apostol Pablo in Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Then in verse number verse number 8. So naghatag siya warning, yun siya. So we should respond sa mga tao nga nagawali og mga di maayong mga pagtulunan o mga mini ng mga pagtulunan. Yun siya. Beware, yun siya. Beware. Verse number 8. Colossians chapter 2 verse number 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, iyon sa diha, kinahanglan mong magmatngon. There is urgency, at makita din niya, kinahanglan niyong matngunan, kinahanglan mong magbantay. Kaya naman, doon ay mga tao nga gusto ka mong i-spoil, lest any man spoil you through philosophy. So, magagamit og mga philosophy, magagamit og mga vain deceit, mga deception nga gamiton, unsa lang ang mga deception nilang gamiton, after the traditions of men. Doon ay mga tradition and rudiments of this world. So, instead of Bible truth, they are using tradition. Muna problema sa daghang mga simbahan. Baptist na kuha na dia, natakda na niyang tradisyon. Tudluan mo nga, wala lagi sinner's prayer sa Biblia. Why sinner's prayer nga ito makita sa Biblia nga naman? That is just a tradition made by some preachers before, nga gihipasa sa mga kasimbahanan, naging tradition sa simbahan niya, mo way of salvation. Dili yun, anak. Ang sinner's prayer is not a way for salvation at itong gitawag. The way of salvation is faith in His blood. Pagtuo, so sa giula ni Kristo, sa iyang giula nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo, munay kaluwasan. Dili sa unsay imong gisulti. It's not about the mouth. It's about the heart. Kanang pulong nga mugawa sa baba, resulta na sa unsay nahitabo sa sulod. Pero the words you have spoken is not the means for salvation. Dili na siya mo. Ang gitudlo sa mga traditional Baptist karon, kinahanglan mo isulti, kinahanglan i-ampo, kay kung di ka mo ampo, di ka makadawat sa Ginoo. Pag ka naman lang in town ni klase sa pagtulunan. Yan na, man, imong gipadawat, imo di yung pagpadawat ang pagpadawat, pastor? Imong natugilid sa prayer o tanawa na. Ang emphasis na nasa prayer. Ang emphasis sa pagdawat sa Ginoo, naa ka ba'y pagtuo sa gihimo nga nahuman ni Kristong buhat sa krus Kalbaryo. Kung naa ka ni ana, diha immediately the Holy Spirit musulod sa usa ka tawo nga dunay pagtuo. Dili kay padawaton pinagis pagampo. Pagkam naman ng klases. That is tradition. Muna ingon sa Biblia, beware, ingon sa Apostol Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men. So doon ay tradition nga gitawag. So magmatngon ta din ha. So we have to respond that false teaching urgently. Kaya kung ato nang langay-langayon, basi mo gamot pa na klase sa gituwag pagtulunan. Disod na ito na matanggal. Manay problema sa mga kasimbahanan karon. Wa makasabot. Di makasabot unsay nahitabo. Unsay nahitabo sa tao. So pay daghang kay makuan dia. Nagisgot siya og yes dia. In verse number 10, and we are complete in Him, which is the head of all principalities.
Sa kompleto na tadiha kang Kristo. Verse number 11, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with him in baptism, wherein also ye are raised or risen with him through the faith of the operation of God. So circumcision, baptism. So this is not water baptism, that is the baptism of the Spirit. Reference na is 1 Corinthians 12:13. Yun sa diya. And there's an operation. The faith of the operation of God. So doon natin pagtuo nga ang Dios naghimog operasyon, nag-opera ba? Doon ay opera. Nahitabo dahil sa atong pagkatao. Yun sa niya pag-opera. Tanggal sa Dios ang gitawag connection sa flesh and the soul. So gihimong gioperatas Ginoo sa sulod manang circumcision, gikuha niya ang connection. There's a cutting of the flesh. Ano man gisulti diha. In putting off the body of sins of the flesh. So gitanggal sa Ginoo ang body of sins of the flesh, by the circumcision of Christ. Circumcision circumcision gihiwaan, di ba? Gihiwaan pag ang bata tulion, hiwa na siya, hiwaon ang flesh. Mo po na sa atong lawas, sa atong spiritual aspect, gihiwa sa Ginoo. Gihiwa niya ang connection sa lawas o sa kalag. Munang bisag makasala ang lawas, dili makaapekto sa kalag, naman wa naman sila connection kay dunay operasyon nga nahitabo, man di masabtan sa mga daghang denomination. Sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. They're just following traditions of men. Muna problema. We are not followers sa gituwag og mga traditions. Mga Baptist man na, mga Adventist man na, Catholic man na, Jehovah's Witness man na, born again man na, as long as those are traditions, di tam sunod na. What we have is Bible truth. Biblical truth ang ato ang ginasunod din ha. Dita base sa Bible. Kaya di ta masayop kung ang Biblia itong basihan. Especially when we study the Bible rightly divided. Kinahanglan rightly dividing the word of truth aron ato makita unsa ang tinunay katudloanan sa atong panahon karon. So the church in Colossae, the urgent response against false teaching. And number 7, katapusan din ito makita is the church in Thessalonica. Ang sayang mensahe din eh. Now his message to this church at makita is the unique coming of the Lord Jesus Christ. Dahil mga tao di kasabot unsa ang coming of Christ. And there are people, a lot of people nga di mo tuo nga there's rapture first. Ang coming of Christ is divided into two events. Why di masabtan sa daghang mga tao. But we as Bible believing Christians, we believe on the event of number 1, rapture. And the number 2 is the return. Rapture and return. The return of Christ, the rapture of the church. So muna yung mga duha ka events sa gituwag
coming of Christ. That's why it's unique, no? The rapture, Christ will come, diha lang siya sa kapanganuran. Di siya makita sa mga tao. Despite of the kining gitawag og high technology sa atong panahon karon, still dili maka-capture ang pinaka high-tech nga maimbento sa tao sa mga kalag nga manglupad unya, di sila ka-capture niya na. Munang no unbelieving person nga makakita kang Kristo og sa mga believers nga sa gown unya sa Ginoo, di sila kakita niya. That is why it's unique. But when Jesus Christ return, there's kalibutan jud, He will be seen sa tanang mga tao. Makita siya. Because that is a physical and visible return of Christ. Ang rapture dili. Only the believers makita si Kristo diya sa kawanangan. Muna iyang sulat ito sa mga taga sa Thessalonians nga mga believer ato makita din. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 13, ingon diha. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus, will God bring with Him. So God, tugutan sa Dios nga ang mga nangamatay diha kang Kristo, dalon niya, kauban niya, inigbalik niya, kauban sila ni Kristo. Si Kristo magpabilin diha sa kawanangan, the believers nga nangamatay na muanhi sa mupadayon dito sa turpit ilang lawas, sa tapit sila gilubong, mabanhaw sila, yung anak ang may tabo. Muna yun sila in verse number 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So ang nangamatay di kang Kristo mo, unang mamangon, mabanhaw. He said, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with His words. So nagiskot siya ni Ana. Pag about this chapter 5, he's talking about the return of Christ as a thief in the night. Para sa ato ang mga believers, Jesus Christ is not a thief, just like a thief in the night, because we know He is coming. Mahimo lang si Kristong thief in the night sa mga unbelieving people. Kato inibalik niya nga ay pagpakabana sa pagbalik ni Kristo. Kay balong Kristong balik ba? So mahimo siyang thief in the night. Pero para na ito nga mga Kristohanon, He is not a thief in the night. We are not liking Him as a thief in the night because we believe that He is coming for us. We are expecting Him to take us out of this evil world. Muna ito ang pagtuo. Muna He's coming as a thief in the night. Dili ay para sa mga unbelieving. Pero sa mga Christian, Kristohanan ng tinutanay, wala di siya manhi as a thief in the night. Kay balutang nga mubalik siya sooner or later, pero kay balutang hapit na siya mubalik. So that's the unique coming of Christ. Naging unique siya sa duha ka butang sa rapture nga until now daghang mga tao di mo tuo.
And then the return. At makita din ha, si Kristo magpakita sa kalibutan sa tanang mga tao. Bisan pa man gani itong mga tao daw mulansang o naglansang kaniya, nagpasakit saya. I don't know how is it possible, pero managimin sa Biblia makita si Kristo sa tanan, yung sa Bible. But pinaka-ultimate din atong makita din is ang pag-anhin ni Kristo, ug nganong naani siya nga mga sulat tungod kay si Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo, naghatag sa iyang kinabuhi, niula na sa iyang dugo aron ang tao makabaton sa dudayng kaluwasan. Ang part sa tao is to have faith in His blood. Mo nang gisulat sa Biblia, faith in His blood. Wala na ilaing pamaagi nga ang tao makakaplag sa kaluwasan kung dili pinaagi lang sa pagtuo sa giula ni Kristo nga dugo niya dito sa krus sa Kalbaryo. Tapos humanang gibayran ni Kristo ang penalty, ang silot sa atong mga kasalanan. Siya na ang nitubos niya na by giving His own blood. Muna yung sa Biblia, for we are bought with a price, and that price is the blood of Christ. Wala India nga nakapalit ka na to. It's only by the blood of Christ.